Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Sir Madam Idol. Muli, Spedyorap TV po ay nagbabalik. Ngayon mga Sir Madam Idol, ito po yung aking incubator na kasalukuyan na may nagpipisa. And meron akong ibibigay na konting tips at na-discover ko ito na ito ang aking gawin dahil hindi lang po ito isang beses lang na nangyari sa akin na mayroong nalulunod na sisiw sa itlog. Dahil po kapag ka nagpipisa, minsan po nagagalaw ng sisiw na nakalabas na sa kanyang shell yung ibang itlog na may roon ng crack. So, ang nangyayari mga Sir Madam Idol, lalo kung mayroon ng butas ang itlog at nakalabas na yung kanyang tuka. Pag ang kanyang tuka ay nasa bandang ibaba, yung nasa flooring ng ating incubator, doon po tatagas yung katas na maaaring makabara sa kanyang ilong, sa kanyang tuka, at magkukos ng hindi na siya makahinga, kaya manghihina siya, hindi na siya makalabas sa itlog. So nag-isip ako ng solusyon na para doon. Eto, ginawan ko ng solusyon. Siguro itong mga ganitong pangyayari ay nangyayari din sa mga ibang nag-i-incubator, mga Sir Madam Idol, no? Normal naman yun kasi kahit sa nagpapalimlim tayo ng itlog, magtataka rin tayo minsan na bakit hindi nakalabas ang sisiw doon sa itlog at siya ay wala ng buhay. So dito sa incubator ay ganun din. So ang ginawa ko na lang is nag-isip na lang ako ng maaaring maging solusyon ko doon, dahil nga tulad ng sabi ko kanina ay hindi lang ito isang beses nangyari sa akin. So kung hindi natin gagawa ng solusyon, maaaring marami pa ang mangyaring ganun sa ating pag-i-incubate. So ang gagawin natin para maging satisfied naman si customer, no? Kasi may nagpapa-incubate po talaga sa akin, bagamat ito pa lang po ang nagawa kong incubator. Ito po yung naging design ko. Hindi ko pa naman alam na ganun ang mga mangyayari. So sa susunod marahil gagawa ako uli ng incubator na meron na akong nakaabang na ganito, na yung ibubukod yung mga sisiw na napipisa doon sa mga kasama niya na itlog na mayroon ng crack, para hindi niya na ito nagagalaw. Kasi gagalaw po ng gagalaw yung sisiw, maaring magalaw yung itlog na mayroon ng nakalabas na antuka, and then maikot mapunta sa baba. Yun po ang magiging sanhi ng kanyang pagkalunod sa loob. So ito mga Sir Madam Idol, tingnan natin. Meron po kasi ako ditong ganun ang nangyari. So tingnan natin mga Sir Madam Idol. So ayan mga Sir Madam Idol, ang naging solusyon ko ay ito. Ayan, meron akong dalawang nagpipisa ngayon, yung kay Yap and kay Apostol. So ito may 2 pieces, ito ay 3 pieces na. Yung dito kay Yap mga Sir Madam Idol ay ito may sisiw pala. Wait lang, unahin muna nating ilabas ito. Ayan, tulad nito, meron ng sisiw. Ito ay aking inilalabas na at inilalagay ko po yan dito. Ito po ay kay Apostol. Ayan, para hindi niya na magalaw yung ibang itlog doon sa loob na maaring mag-cause ng pagka-disgrasya niya. Ito yung aking sinasabi mga Sir Madam Idol, no? Ayan, sasara lang natin ang ating incubator para hindi masyadong bumaba ang temperature na kanilang kailangan. So ayun, ayan bumaba, nag 34.7 lang. So ganito ang nangyayari mga Sir Madam Idol, tulad nito, ito po yung kanyang tuka. Ayan, ito, yan ang tuka. Maliit pa lang po ang butas niyan kanina,
Kaya lang dahil nga sa yung katabi nitong kayap, yung ibinukod ko na doon, ay nagalaw ito at yan pa lang ang butas. Pagdating ko, pag-check ko kasi mahina na siyang sumiyap, mahina nang gumalaw. At nung kinuha ko siya ay nakaganon. Kung mapapansin nyo, ito may mga katas. Tinulungan ko sana siya na baka sakaling makarecover, kaya nilakihan ko yung balat at para makalabas na maigi yung kanyang tuka. Kaya lang sa kasamaang palad, mga Sir Madam Idol, ay hindi pa rin po siya nakasurvive. So ang aking ginawang solusyon ay ayan na nga, gumawa ako ng temporary na box na karton at dyan ko inilalagay yung mga sisiw para hindi niya na maglilikot po kasi yan at nagagalaw po yung ibang itlog na siyang nagiging sanhi ng pagkalunod pag naiikot. Pagka ito po kasi ay nasa ibabaw, ayan, safe siya dyan, o kaya mga nandito banda sa tagiliran na ito or dito, safe pa siya. Wag lang siyang nakataob na nandun sa pinakailalim yung kanyang tuka, dahil syempre kung may butas na iyon, doon po tatagas yung katas ng itlog kasi basa po yan sila, may tubig po yan sa loob. Yun po ay dadaloy sa kanyang tuka, sa kanyang ilong, na maaaring hindi na siya makahinga katulad nito. Ito po ay ang kayap. Ayan. So sayang. So habang ako po ay hindi naman po ako batikan pa sa pag incubate pero nai-encounter ko na sa ngayon itong mga ganitong pangyayari, kaya ginagawan ko na lang ng solusyon. Siguro sa next na paggawa ko ng isa pang incubator, kasi medyo nadadagdagan po yung pumupunta sa atin na nagpapasalang, ay maaring lalagyan ko na siya ng space para sa ganito, yung sa napipisa. Lalagyan ko na siya ng space. Siguro gagawa ko yung medyo malaki-laki dito para meron na akong paglalagyan ng napipisa. Hands-on dapat po tayo sa pag-i-incubate. Kaya ako binabantayan ko na ngayon dahil nangyari na rin po sa akin dati. Ayaw ko nang mangyari uli. So, iyan na ang aking naging solusyon, and sa paggawa ko sa sunod ng isa pang incubator ay maaring meron na talagang lagayan na para sa mga napipisa na ganyan, na yung mabubukod sila doon sa mga kasama pa nilang itlog para hindi na nila ito magalaw. Ayun mga Sir Idol, yan lang po ang aking maibibigay na konting tips at konting kwento about po sa ating karanasan sa pag-i-incubate. And shout out sa mga batikan na nag-i-incubate. Siguro ito ay nangyayari din sa inyo. So may experience na kayo dito at alam nyo na yung mga gagawin. Ako ay inaaral ko pa lang po. Yan. And comment down below nyo na rin mga Sir Madam Idol para madagdagan pa po ang aking diskarte dito sa pag-i-incubate. Alright. Maraming salamat.